Alam niyo mga kababayan, kaya ako ho itayo itong integrated poultry na ito dahil sa tawag ng mahal nating Pangulo nung siya ay tumatakbo palang presidente. Ito na po ang kanyang mga plano. Sabi niya, hindi tayo dapat manatiling mag-i-import ng baka, baboy, manok, at isda. Ramon, tumulong ka. At 10 ng mga ibang businessman, tawagin natin lahat, magtulong-tulong to produce and make our food security happen. Ito po, mahal na Pangulo, nangyari na po. At nakita mo, na witness mo mismo, yung tawag mo, na nagawa na natin to. 12 facilities na ganito po ito all over the Philippines. Number 1 po niyan, nasa Pangasinan, Pusurubio season. Yung pangalawa, nasa Bataan, Locanin. Okay, magandang hapon. Salamat sa inyong lahat. At ito po ang isa sa mga topic natin ngayong hapon na ito. No, Lunes po ngayon, no? Lunes ng hapon, October 16, 2023. Na kung saan po nais ko lamang pong i-share sa inyo. Yung pong galing po ng San Miguel Corporation, lalo na po kay Don Ramon Ang, no? Na siya po ang isa sa big boss ho, ng San Miguel Corporation ngayon. No? At the same time po, yung programa, no? Baka alam ko na, alam na rin po ninyo, pero napakaganda kasing talakayin ito. Dahil Reeling Kuna watching, thank you. Dahil nga, siyempre po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr., bagamat minsan po nababati ko so natin ang kanya pong mga tauhan, ano? Pero siyempre, pagka may nagawa po silang maganda, atin po rin pasalamatan, no? So ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay tinatawag niya o kinakausap niya, no? Ang lahat ng mga malalaking negosyante sa bansa natin para makapag-create sila, no, ng programa, proyekto ng pangkabuhayan na hindi na kailangan umangkat ng anumang bagay, no? Katulad ng karning manok, karning baboy, karning baka at iba pa, no? So dito lamang sa bansa natin kaya na pong gawin kung ang isang namumuno sa bansa natin ay meron talagang advocacy o ligasiya na gusto pong mabago, no? Dahil sa tagal ng panahon, marami po tayong mga poultry farm, piggery farm, no? Marami ho. Pero siyempre, kukulangin pa rin ho. Kaya nga po, lagi po tayong kulang sa supply, lalo na po pag dumapo po sa atin po ang tawag ba rito, foot and mouth disease, no? At iba pa, bird flu, at iba pa po mga sakit sa kahayupan na ginagawa hong karne para ho makonsumo po nating lahat, no? Magandang hapon din po sa aming bossing, Marilyn Gabulio ng Kanaya watching. Thank you sa inyo. At bago ko rin po i-share yan, bago natin tapusin itong talakayan, bago natin balikan upang talakayin natin itong ikinikwento o isinishare po na story ni Don Ramon Ang, kasama po ang Pangulo ng Bansa, si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nais ko lamang ipakita sa inyo ang ang tatlong video. Ulitin ko, credit to the owner of this video. Itong video na ito, hindi ko po pag-aari at nais ko lamang pong gamitin ito para po sa ating pong talakayan. Okay? So, hindi ko po ito pag-aari. I hope na sa mga hindi pa po nag-follow sa aking Facebook page, Holika News TV, paki-follow ninyo, paki-like lamang ho. At doon naman po sa aking YouTube channel, Holika TV, subscribe po ninyo. At every Saturday po, 12 o'clock in the afternoon, marami po tayong mga video pinapalabas doon, no? Samot-saring mga interviews, no? Hindi lamang sa ating mga politician, sa ating pong mga, pati po ating kapulisan, no? Dahil ako po natutuwa na mismo face to face, mukha sa mukha, harap-harapan ko pong nakakausap sila, no, na i-share nila sa akin yung kanilang mga ideas at story o kwento sa buhay sa pagiging pulis. So, mayroon po ako nakita na mga ilan po nilang experiences, no? Katulad po sa ilang mga station, no? Substation, no? Dito po sa National Capital Region na kulang po talaga sila sa kapulisan. So, sana mapanood po tayo, isa sa mga matataas na opisyal ng ating kapulisan, magiho ang ating DILG Secretary, dahil nga po nakita natin at saksi po tayong lahat kung gaano kalaki po ang budget po ng ating Philippine National Police. I hope na madagdagan po ang kanila pong mga tauhan, no? Ang kanila pong strength ng mga kapulisan, dahil kulang na kulang po talaga sa akin pong pag-obserba
Bagamat hindi man ho nila inamin sa akin na kulang, pero nakikita ko po kung ano po talaga ang ano. Ito i-share ko lamang sa inyo, isa po sa mga nakakausap po natin, no, na substation commander po. Dito po sa West Grace Park, no, ng Caloocan City, no. Ang sakop po nito, ito yung part ho ng monumento sa kabilang side kasi may side po ang Bagong Barrio, substation. Meron din pong side yung tawag dito yung sa C3, no, yung East Grace Park, no, meron din po siya, at ito pong West Grace Park naman. Ito po yung substation commander. Okay? Nice ko lamang i-share po sa inyo, panoorin po ninyo ang kanya pong mga kwento po. Okay? West Grace Park substation, no, ng Caloocan City. At kaharap natin, kausap natin ngayon si Police Captain Paul Norman Larugal. Sir, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po, sir. Salamat, sir, sa time ninyo na kami po inyong pinaulakan para bisitahin po kayo. Salamat din po. Salamat din po, sir. Yes, sir. Aming karangalan, sir. Nagagala kami dahil nandito kami sa inyo at nakapag-usap tayo, no? Sir, magtanong lamang po ako regarding po, sir, sa inyo pong police operation, sa inyo pong accomplishment. Meron po ba kayo dito, sir, na pwede nyong ma-share sa amin? Opo, actually, minsan sunod-sunod po accomplishment natin. Ulat po nung pag mayroon pong insidente ng pagra-riot niya na ano po natin, na identify po natin, napapailan po natin ang kaso. At nakakahuli rin po tayo ng mga makukulit na tao na wala pa rin tigil sa paggamit ng pagbabawal na gamot. Magiging mga sugal na paulit-ulit na lang. Nahuli po natin yan. Okay. Sir, salamat po doon sa inyo pong pahayag, ano. Malaking tulong ito, sir, na para po ang inyo pong mga nasasakupan ay maging aware po sila na wag na po silang gumawa doon sa mga illegal na, di ba, ipagbabawal na gamot, illegal na sugal at iba pa. Sir, huli kong katanungan. Kumusta, sir? Handang-handa na ba kayo para sa barangay at sangguniang kabataan election ngayong darating na October 30, 2023? Handang-handa na po kami, 10 ng aming mga substation commander, maging COP po, planchadong-planchado na po yan, matagal na po pinagplanuhan yan. Kaya ngayon pong kasapit na eleksyon, secure na po ang bawat isang mga kandidato at yung mga bubutante po natin sa kanyang mga presinto. Secure po yan, meron po tayong mga police. Okay, sir, maraming salamat at see you next time. Apo, maraming salamat din po, sir. Thank you. God bless, sir. God bless din po sa inyo. Apo, ingat kayo palagi. Okay, salamat po sa Chief of Police po ng Caloocan City, no. Si Police Colonel, no, Police Colonel Ruben Lacuesta. Salamat sa inyo, sir, at sumasaludo po ang inyong lingkod, no, ang si Jojo Sibiel po para po sa inyo dahil nga bawat po pinupunta kong substation, no, o katawag ko nila station commander, no, sa lungsod ng Caloocan, talagang appreciate ko sila dahil kumbaga kung ano yung puno, ganun din po yung mga nasa ibaba, no. Kumbaga sabi nga, ano ang puno, ganun din ang bunga, ganun din ang ugat, no. Kaya nakakatuwang isipin dahil nga ito pong ating ginagawa pong interview, no. Ito po yung araw po ng linggo. So kahapon po ito. Hindi po magandang ating pakiramdam. Medyo kakaiba ho talaga. Maski boses ho natin, maski ngayon ho, naramdaman ho ninyo yung aking boses ho kakaiba. Dahil nga sa init, no, lamig, ulan, ambon, at ito po ating naranasan. Kaya ulitin ko po, keep safe po tayo. Stay safe po tayo. Magdala po tayo ng ating po pangontra sa ulan, pangontra po sa init, at higit sa lahat, uminom tayo ng maraming tubig para hindi tayo dapuan ng mga sakit. Napakahirap po magkasakit. Alam naman po natin ang ating po mga hospital, pampublikong hospital, kung gaano ho kahirap na napakaraming pasyente, di ba? Pagdating na magkasakit ka, talaga maranasan mo ang, alam mo na, yung kahirapan, no? Lalo na pagka punong-puno ang hospital, hindi ka kagad ma-admit o makapasok po sa iyo pong kwarto, no? O sa iyo pong tawag dito, yung, ano ba tawag nila dito sa mga pasyente na, sa kanilang ward, sa ward pala po ang tawag doon. Okay? So, yan ho, halos po 1 oras po kami nagkwentuhan itong si Police Captain Norman Larugal. Lahat naman po ng mga substation, isa lamang ho ang hindi ko po na-interview yung pong Tuna substation. No? So, hindi po siya nagpa-interview sa akin dahil nagpaalam siya na, sorry sir, at ako talaga medyo hindi ko kakayanin upang magpa-interview. No? At araw po ng Sabado yun, pinuntahan po natin siya, no? During our radio program. Nagmamadali ako. Baka sakaling makakuha ako ng makakuha ako ng story sa kanya, pero ganoon pa man, nabigo ko tayo. Pero nakausap ko rin po siya at marami po siyang kwento sa akin. Sabi nga niya, tinatanong ko sa kanya bakit may mga ilang pulis pa rin na naging pasaway.
Sabi niya sa akin, meron talaga sir, hindi po talaga mawawala. Parang daliri lamang ho yan sir, hindi ho pantay-pantay. So kami sir gumagawa ng kabutihan, sinusunod namin ang aming tungkulin, at ipinapatupad namin yung police operation procedure, ang standard operation procedure, no? Sinusunod namin sir, pero mayroon pa rin pong iba na nakakalusot at para ho, no, gumawa ng hindi tama. Pero ganun pa man sir, high moral pa rin po ang hanay ng kapulisan, lalo na po dito sa lungsod ng Caloocan, para po namin gampanan ang aming mga trabaho. Nakakatuwang isipin, no, na sa katulad po nila na sa halip po na manghina ka, no, kumbaga talaga ho kumbaga sa ngayon nakakalungkot ho talaga dahil marami po tayong nababalitaan, at isa po sa pinakamaganda ho, yung mabisita po natin sila. Mismo pong face to face, mukha sa mukha. Ano bang Tagalog sa face to face, di ba? Mukha sa mukha. Harapan po kaming nagkakausap. At ito na po. Ito na po. Ito na po ang akin pong sinasabi na naikwento nila sa akin iba't ibang mga kwento. Di ba? Ito, sabi ho dito, ano ba ito? Kulang galing kay Mayor Christian at ibinadwala si Mayor kasi. Okay, sige, walang problema. Okay. Ito po si Camila Tan, no? Mamaya atin po actionan po yan, ha? May humingi po ng tulong sa atin, no? Maliit na bagay lamang ho. Alam mo naman, humingi ho ng konting bigas, ganon, 'di ba? Hindi ko po i-share sa inyo ito. Para ho ako sumikat o kaawan, hindi ho. Talagang pag mayroon po tayong maitulong sa ating kapwa, maliit na bagay, dahil wala naman tayong perang malaki, 'di ba? So maliit lamang ho. Pambili ng bigas, kaya ho natin bigyan, okay? So, salamat po. At magandang hapon din po kay Edgar Pinida watching. Lagi kami hindi nagpang-abot. Pag tinatawagan ko, hindi niya masagot. Pag tinawagan naman niya ako, hindi rin niya ako masagot. So, pasensya na po ha, Sir Edgar Pinida ha. May sa inyo po tama ba siya ba itong tumatawag sa akin? So, ulitin ko lamang ho, yan po ang mga kwento po ng buhay ng mga pulis. No? Nakakatuwa. At sabi ko nga, bawat station talaga 10% po ng populasyon o 10% po ng tawag dito ng pulis, no, na na-assign sa isang station ho ay babae. Dahil doon sa mga sinasabi nga kung kapag may problema or yung complainant o yung inirereklamo o huhulihin, no, may warrant at etc. pa, ay dapat babae din po ang no? Kasi bawal po ang lalaki kapkapan ang babae. Lalo na po sa mga kulungan, ingat na ingat po sila. Dahil minsan ho, yan po ang ginagawa ng ilan po nating mga pasaway, nakakulong na nga. O nakita naman ho natin sa City Jail ho ng Quezon City. No, nakita ho natin sa iba't ibang City Jail, hindi lamang sa Quezon City. At ginagawa naman po ng mga BGMP o ng Bureau of Jail and Management and Penology, yung kanila po mga pulis doon, no? Yung kanila mga jail guard ang tawag po doon. Ginagawa ho nila lahat ang kanilang trabaho. No, para ho sila makatulong, para ho maituwid ang mga pagkakamali nitong mga nakakulong, itong mga suspect ho. Person deprived of poverty, di ba? So yan ho. At meron pa akong isang i-share po sa inyo, ha. Ito po ay isa pong rally po diyan po sa Marawi City kay Abdul Sharif, no? Ang ating pong bagong reporter ho ng Marawi diyan ho sa Mindanao, ha. I-share ko po sa inyo itong video na ito. Ito po ay kanya pong report po para sa atin. Yun ho, lahat po ng aking mga reporters ho, mga volunteers reporters ko ito sa iba't ibang mga probinsya. Nakita ho niyo, may Mindanao, mayroon sa Bulacan at iba-iba ho dito sa Metro Manila, no, sa National Capital Region kung saan po tayo narito, no. At isa pa, mapapanood at mapakinggan ho tayo hindi lamang sa bansang Pilipinas, hindi lamang ho nationwide kundi ho worldwide, ha. Kaya sa pamamagitan ng inyong pag-click, pag-share, malaking bagay po ito para sa ating programa. Marami tayong mga kababayan na nasa abroad, no, na kanila po itong mapapanood. At nasa inyo po yan. Ang inyo pong mga komento, mag-comment lamang ho kayo. Gusto nyo pabati, o gusto kayo mag-komento, pabormat at hindi kayo pabor sa aking mga sinasabi, welcome po dito. Basta ang importante lamang ho, wag hong mag-away-away at walang bastusan. Galangan lamang ho. Yan ang pinaka-importante. Halimbawa, ayaw mo po sa aking mga sinasabi. Okay lang, sabihin mo sa ako totoo lamang, marami pong nagko-comment sa akin na hindi po pabor sa aking sinasabi, pero natutuwa ako dahil they are watching at listening my program, no, my live program. Salamat po ng marami. Ulitin ko po, may nagtatanong sa akin, ikaw ba'y totoong taga-suporta ng mga Duterte? Noong pa man, ako po'y supporters po ng Duterte. Supporters po ako. Pero hindi porke po supporters ay okay lang sa akin ang mga katiwaliang ginagawa ho nila.
during the time ng past President Duterte ho, pag may nakita ho tayo, isa ho tayo sa mga kalaban ho, bumabatikos kapag may mali hong nagawa ang kanya pong administrasyon. Pero siyempre, of course, pinapasalamatan natin pag may magandang nagawa. Actually po, yung mga pulis po, nabanggit ho nila yung time po ng dating Pangulong Duterte pagdating po sa war on illegal drugs. No? Sabi nga ho nila, wala masyadong plea bargaining ng mga time na yon. Pero ngayon ho, mahuli, plea bargain, labas, laya, mahuli ulit. Kasi wala na ho silang ibang gawin sa buhay. Paulit-ulit na lamang ho yung droga. No? Kaya nakakalungkot isipin hanggang kailan ba tayo magtitiis. At ayaw ko po ang bansa natin na maging delikado ho. Ayaw ko po ang bansa natin na matulad ho sa ibang bansa, katulad ho ng bansang Mexico at iba pa. Pasensya po sa bansang Mexico. Sino man ang di ba? Ayaw ko po matulad ang bansa natin. Gusto ko po ang bansa natin ay maging halimbawa po sa ibang bansa na mayroon po tayong disiplina at mayroon pong kapayapaan sa lugar po natin. Di ba? Ito sabi po ni Abu Jamila Brusula, Assalamu alaikum, watching from Akhabar, Kingdom of Saudi Arabia. Sa lahat po na nandyan sa Middle East, magandang hapon po sa inyo. Salamat po ng marami sa inyo. Sa lahat po nating mga kababayang OFW, ito si Bossing Abu Jamila Brusula, isa itong buhay na bayani. Dahil siya po isang OFW. Hindi po biro po ang buhay po nila. No? Pero siyempre, pag ikay siniswerte ho sa iyong pag-abroad, maganda ang kinikita mo. Pag ikay minamas-malas, ay talaga hong pag-uwi mo, lungkot ang abutin mo. Okay? Sige, panoorin po natin itong report po ni Abdul Sharif, no, ng Marawi City. Yung kanila pong yung pong mga tawag nito yung ating pong mga kapatirang mga Muslim, no. Kung ano po ang kanilang panawagan para sa bansang Israel at bansang Palestinian, no. Palestine, okay? Panoorin ho natin. Lamang ay matagumpay na naisakatuparan ng mamamayan ng Marawi City ang prayer rally o pagtitipon. Kahit sa ganitong paraan lamang ay may parating nila sa Palestinian ang kanilang suporta o panalangin na sana matigil ang mga kawarasan sa mga Muslim, lalo na't mga sibilyan ang naapektuhan sa gulo, lalo na't mga babae at mga bata. Nagkaisa ang mga tao sa pagtitipon-tipon at manalangin na para matapos ang gulo. Ika nga Pray Palestine. Ang naturang prayer rally ayon kay Abu Ayman ay ang mga dumalo sa naturang prayer rally ay kusang loob silang pumunta para may parating ang kanilang saloobin sa Palestine at Israel. Walang umano nag-organize sa kanilang pagtitipon dahil sa mga nakikita sa social media at mga balita sa iba't ibang channel na nangyayari sa mga Muslim sa Palestinian na karumal-dumal ang pagpatay sa mga babae at bata. Ay kahit sa ganitong paraan lamang ay may parating nila sa Palestinian ang kanilang suporta at panalangin na matigil na ang mga ginagawa ng Israeli. Nagsimula ang prayer rally kahapon ng alas 10 ng umaga at natapos na rin ng alas 11:30 ng tanghali. Ginanap ang prayer rally sa Barangay Luway, Rana-Rano, Marantaw, Lanao del Sur. Narito ang pahayag ni Abu Ayman. Mayroon ba na dito sa pagtitipon na to, mayroon ba nag-organize or mayroon ba nag-udyok sa inyo na para gawin to? Walang nag-organize dito. Lahat ng dumating dito ay nag-ikhlas na magkaroon tayo, ipakita natin sa Allah, ipakita natin sa mga kapatid natin sa Islam na tayo ay nagkakaisa sa buong mundo, lahat ng Muslim dito sa buong daigdig. Okay, sir, so salamat po. So ano po ang gusto ninyong ipanawagan sa mga kapatid natin dyan sa Palestine at sa Israel? Sa ating mga kapatid sa pananampalataya ng Islam, dapat tayong magkaisa, ipakita natin sa Allah, tayo ay nakakaisa sa buong mundo na sana magkaroon ng katahimikan sa Palestine. Ang saloobin ni Sultan Minoguro. We are here to attend this gathering. Some different organization in Lanao del Sur and Marawi City.
our purpose here is just to support the Palestinian people who are dying, who are killed by the Israeli without any cause because they are the land grabbing. So you know, Palestine is our brother in Islam. So whatever we can support Palestinian people, especially those who are like Hamas, Hezbollah, and other group supporting the state of Lebanon. Inshallah, we are by all means, the people of Marawi City and Lanao del Sur are supporting, fully support the Palestinian people who are fighting the Israel. That's only our purpose here this time. Ayon naman kay Sheikh Abu Amar, نحن من المسلمين في هذه الفلبين ولكن أريدنا أن نساعد هذه فلسطين وهذه الاجتماعنا اليوم المسلمون من أهل الفلبين ولكن نريد أن نساعد تماما هذه أخونا المسلمين في فلسطين هكذا. maraming nagpayag ng kanilang salubin sa nangyayari sa Palestina at Israel tulad ni Shulu Rodman, Abu Taslim, Attorney Khadija Abdul Mumin, Pantawa Marg. Isang kanilang gustong iparating sa Palestinian people ang kanilang suporta, kaya nagkaisa sila at ang ibang nakikisimpatya sa mga nangyayari sa iduhan ng dalawang bansa. Kaya nanalangin sila para sa kalayaan ng mga Palestinian people dahil sa pahirapan ng pagdating ng tulong pagkain sa Palestina. Sa madaling salita ay gusto nila iparating sa buong mundo, lalo na ang Palestinian people, ang kanilang suporta at panalangin na magkaisa ang lahat. Mula sa lalawigan ng Marawi City, Abdul Sharif nagulat para sa programa Huli Ka ni Jojus Isibial. Okay, salamat na marami ha. Yan po ha, isa po sa mga reporters natin from Marawi City na kanya pong nag-report po siya sa atin tungkol kahapon sa isang rally hong ginanap na ang pagkakaisa po ng mga taga Marawi City para suporta po sa kapayapaan sa nasabing mga bansa. So, isa pa ho, pasalamatan ko rin po si Harold Aguila na aking kasama nung kami po pumunta sa iba't ibang mga police station. Tayo ay maglilibot sa iba't ibang mga police station para po makausap natin sila. At makuha din po natin yung mga datos ang kanila po mga accomplishment. Kasi po, sabi ko nga, pagdating po sa social media, kapag may pulis nagkakamali, agad-agad nagbabiral. Agad-agad nagagalit ang karamihan ng ating mga kababayan. Dahil po sa nagawang mali po ng ilang pulis na hindi po sumusunod sa tama. Ganun pa man, marami pong mga pulis na matitino at ako po sa aking paglilibot, nakita ko po talaga sa aking mga dalawang mata kung ano po ang kanilang sitwasyon. Mayroong mga substation na napakaliit. Ang iba pong mga police station ay hindi po pag-aari ng gobyerno ang kanilang lupa, kundi po ito pinagamit at pinahiram lamang po ng ilan po may mga lupa. Kaya salamat po sa mga tao. Ito pong ating programa, sabi ko nga po sa mga matataas na opisyal ng ating Philippine National Police. Ang programang ito talaga ipagpatuloy namin ang aming panawagan sa ilan po nating mga kababayan na mayroon po mga ekstrang lupa. Mahirap pag-usapan ang lupa dahil alam natin lahat na napakamahal at napakahalaga ng lupa. Pero ganun pa man sa may mga lupa riyan na nais mag-volunteer, mag-donate ng inyong lupa para po malagyan ng maayos at malinis po na police station. Tulungan po natin ang ating gobyerno para po sa ating pong peace and order sa ating pong bawat lugar. Ibig ko sabihin, hindi lamang dito sa Caloocan, kundi po sa ibang bansa, sa ibang mga lugar din po, katulad ng probinsya at mga syudad. Lalo na po sa mga malalayong lugar. Kawawa po ang ating pong mga Philippine National Police. Ganon din ang ating pong Armed Forces of the Philippines. Patuloy po tayo nakasuporta sa kanila dahil hindi biro ang kanilang mga buhay. Bagamat hindi naman araw-araw mayroon silang gera o mayroon silang operation, hindi naman araw-araw. Tsaka we are praying na matapos ng lahat. Ito nga pong issue ng New People's Army o CPP-NDF or NP sa madaling salita. Ako'y natawa na lamang dito na matagal na panahon. Hukbalahak hanggang NPA. Hanggang ngayon patuloy pa rin na mayroon sila. Ating pong panawagan sa ating pong mga kapatiran
sa ating po mga kababayan na sa kabilahong panig, nasa bundok o naging dito sa syudad, na magkaisa na ho tayo para sa kapayapaan, magtulungan. Humingi po kayo ng request sa Pangulo at ako'y naniniwala na hindi kayo bibiguin at kayo pagbibigyan. Kaya napakalaking sayang po. Alam po ba ninyo saan napunta ang budget ho? Katulad po kay VP Sara, Vice President Inday Sara Duterte. Ang laki po ng kanyang confidential fund, no? Na ginagastos lamang ho para dun sa mga makakaliwang grupo. Kasi ang sabi nga ho nila, ang paaralan na isa po sa mga recruitment, no, na institusyon, di ba? Nakakalungkot. Mga estudyante ang kanilang hinihikayat. Bakit pa kailangan natin silang hikayatin? No? Alam po ba ninyo na napakahirap po ng sitwasyon po ng mga ilang pampublikong paaralan? Nakita ho ninyo, isa pong video, hindi ko na lamang isinare dyan. Comfort room o restroom po ng isang universidad, pampublikong universidad. Dito po, sa Luzon, no? Yung pinto po na kanilang CR, sira. Pag nag-CR po, yung kababaihan pa naman, napakahirap po sa isang kababaihan na pag nag-CR ka sira, kailangan mo pambantayan ang iyong kapwa. Ganon din ho, nung ako bumisita po sa ilang po mga opisina o tanggapan po ng gobyerno, maging po sa mga police station, mayroon po akong nakita na napakabaho po talaga. No? Ang mga pampublikong paaralan, ako experience ko po yan. Bilang isa po akong opisyalis po ng Parents Teachers Association dati ho. Naku po, talaga ho makita ho ninyo, walang tubig. Barado ang inidoro at iba pa. So ang laki po ng mga budget po para sa confidential fund, intelligent fund, di ba? Ang laking budget kung yung budget na yan ay itinulong na lamang ho doon sa tao. Di ba? Ang daming mga kabataan, alam po ba nyo, mga nasa pampublikong paaralan, hindi man ho lahat. Hindi ko sinasabi lahat ho mahirap. No? Ako din naman ho'y mahirap. Ha? Baka hindi po ninyo alam. Ako po'y mahirap din po. Pero nakita ko po karamihan doon. Ang bata parang tulala. Estudyante. Na bata. Bakit? Walang almusal. Kulang sa tulog. Dahil sa murang edad, naghahanap buhay na po sila. Diba? Kung alam lamang po yan, ng ating pong mga nasa gobyerno, diba? Katulad doon sa bigas. Kaya nga po, meron akong isang kaibigan na binati ko Mabuti pa yung bigas ninyo Naging 20 pesos ang kilo. Yung pala, anniversary po ng kanilang kooperatiba. So nagbinta po sila ng 20 pesos bawat kilo ng bigas. Yung ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sila ang tumupad. Kanya lamang limited lamang yun. Yun ang problema. Dapat long term na yan, pang lifetime na na sana 20 pesos na lamang. So ang 5 kilo, halagang 100. Ang dami hong napagbigyan noon. Kaya ganun dapat ang gawin ng ating gobyerno. No? Kayo pong mga nasa makakaliwa, hindi ko alam kung ano po ang inyong ipinaglaban. Dahil kayo naman, pag kayo tinanong, meron kayong ipinaglaban, di ba? So ang pera na dapat hindi gamitin sa inyo para hanapin, tugisin kayo, sana magamit po sa tama. Ibig ko sabihin dito, katulad po kay DepEd Secretary o si Vice President Inday Sara Duterte, yung kanyang pera sana ay maibigay po. Maibigay po sa mga mag-aaral. Ang dami po mga mag-aaral. Bagamat po, may programa din po ang ating pong Pangulo na kung saan po ang sekretary po ay sino ba ito? Attorney Larry Gadon upang pakainin ang ating pong mga mag-aaral na kabataan. Di ba? Ang tanong, may nagawa na ba ito? Si Secretary Larry Gadon? Meron na bang nagawa sa palagay ninyo? Di ba? Kaya, ayan dito, lagi natin pinag-uusapan ang tungkol sa kahirapan. Hindi ang iba naman sasabihin nila, tamad kayo, hindi kayo gumalaw. Ayaw nyo magtrabaho, kaya kayo nahirapan o naghirap. Hindi po totoo yun. Kailangan po na magkatuwang po ang gobyerno at ang mga tao. Kaya ilagay ang gobyerno para po sa tao. At ang tao ay para sa gobyerno. Di ba? Okay, panoorin natin itong isang video pa na galing po sa ating reporter na si kasamang Jun Dumiquel na tinanong lamang niya ang isang plataforma ng isang barangay kagawad. Tingnan ninyo itong barangay kagawad na tumatakbo. Hindi po siya, liwanagin natin na hindi ito pangangampanya. Baka ma-disqualified ang taong ito. Nais ko lamang i-share sa inyo para marinig ninyo. Tingnan ninyo ang kanyang buhay. Kasi karamihan sa mga tumatakbo may mga pera. Diba? Ito hindi ko sinasabi walang pera, pero naroon po siya sa isang sitwasyon na makikita natin. Kaya salamat po dito sa isang ginang na tatakbo bilang kagawad, barangay kagawad sa kanila pong barangay dito po sa Lungsod, Quezon o Quezon City. Panoorin po natin.
kukuha na natin konting ambush interview yung tumatakbong kagawad na si Kagawad Jean Lalis po. Ha? Jean Lalis. Jean Layes. Wala na to, Jean wala Laris. na to, si Chris Carter, ha? Jean Laris at siya po kandidato bilang barangay 17, kagawad ng 18. West Fairview. Kagawad, Wala na to. bakit naisipan yung tumakbo dyan sa inyong barangay at ano ba ang motibo Wala na yan. para sa pagtakbo mo? Sa ngayon po kasi Dapat nakaranas ganun na po akong natin nagsilbi para sa hindi barangay. masama sa Gusto ko lang frente. po ituloy yung Pakinggan niyo po itong kanya pong salaysay, ang kanya pong kwento. Pangunahan ko na kayo, pero papanoorin at pakinggan ninyo. Gusto niya maglingkod sa barangay. Dahil nga po, mayroon pong health center. Marami pong mga kababaihan na nanganganak. Pero kailangan pa pong dadalhin. No? Isa po yan sa problema natin ngayon. Lumalaki ang populasyon. No? Maraming nabubuntis. No? Dito sa bansa natin, basta kayo, pwede kayong lahat, di ba? So ito ating pong panoorin dito. naumpisahan ko, nakatulong sa tao, lalong-lalo na po sa health. So kung papalarin tayo, gagawa ako ng resolution para sa health, madagdagan yung magkakaroon ng lying-in sana yung barangay namin. Tsaka yung mga kababaihan, magkakaroon din ng hanap buhay, may training, tapos may dagdag puhunan. Tapos yung kaayusan po ng barangay, sana yun po yung ipa-priority ko. Opo, bukod dun po sa nasabing plano nyo, ano po ba talaga ang plataforma nyo dyan sa nasabing barangay? Yun nga po, kailangan natin, kasi sa ngayon napakahirap po ang buhay. So dapat yung mga kababaihan tumutulong din sa mga asawa nila sa buhay na magkaroon ng sariling hanap buhay. So ang hindi lang po hanggang training sana, dapat meron din alternative na pag natapos na po yung training, merong may bibigay na pag-umpisahan nilang puhunan or yung gamit na gagamitin nila para makatulong na rin po sila. Tapos, yun nga, yung sa health, nakikita ko kasi ang daming mga, may health center kami. Pero yung mga tao, ang daming nanganganak na, yung iba hindi na pupunta sa health center, yung iba walang gagastusin. So kung may sarili sigurong lying-in ang barangay, mas maganda po siguro yun. Opo. Bukod dyan sa nasabing plataforma, ano pa ba talaga, ano pa ang pwede mong sabihin at para naririnig ng inyong mga constituent kung sakasakali? Isa pa po yung magagawa ng resolution sa hanap buhay ng mga tao. Yung halimbawa, paano madagdagan yung jobless sa barangay. Kung yun po yung paggagawa namin ng resolution kung sakali, papalarin na yung mga walang trabaho, lalo na sa depressed area, mahanapan sila ng mapapasok. Isa na lang po, pwede pong magsalita na lang po kayo para sa inyong mga constituent kung sakali kayong manalo. Sa aking mga kabarangay, alam ko naman nung panahon ng pandemic na nakilala nyo ako, yung iba sa inyo natulungan ko. So nandito ako ngayon sa inyo, sa harapan ninyo, humihingi ng inyong suporta para kung anong naumpisahan ko ay may tuloy ko pa rin. Pakilala po kayo. Pakilala po. Ako si Jean Lalis, na dati yung medic ng barangay. Tumatakbong kagawad sa barangay West Fairview. Maraming salamat po. Ayan lang po at salamat pinaunlakan niyo ako sa kahit kakunting ambush interview. Maraming salamat. Yan po si kagawad ng West Fairview at kahit pa paano nakuha natin ng konting interview. Maraming salamat po. Okay, salamat salamat po sa short interview, no. Maiksi lamang pero malaman at napakaganda po ng pahayag po ng dati pong alagad o dati pong manggagawa po ng isang barangay, no. At napakaganda po ng kanyang mensahe, no, na mabigyan ng priority ng magkaroon po ng livelihood program, hindi lamang ho sa pagtuturo, kundi po pati sa kanilang pagsisimula para sila makapaghanap buhay. Dapat doon po ilaan ang pondo po, na napakalaking pondo po na binibigay po na confidential fund, intelligence fund, napakarami po. Kasi ang bansang maayos ho, wala hong problema maging problema. Hindi mo na kailangan na may makita kapag NPA dyan, ma-minimize ho yan eh. Dahil po sa kahirapan, marami po ang lumalaban o kumukontra sa gobyerno. Yun po ang isa ko pong nakikita dahilan, di ba? Kaya I hope po na
sa pamamagitan nitong ating munting programa. Tayo huy mapapanood nila at baka sana maisip nila na tama naman po itong si Kajojo Sibial na unahin po natin ang trabaho. Diba? Trabaho, kalusugan, edukasyon. Yun ang importante lamang sa tatlo. Kung ako halimbawa, kaya lamang hindi naman tayo pwedeng mamuno sa ating bansa or maging man lamang kung kabarangay kagawad dahil wala po tayong kakayahan at wala din pong bubuto sa atin. Di ba? Hindi naman tayo nangangarap na maging pong isang public servant. No? Ako po isang public servant sa pribadong pamamaraan katulad po nito. Ang tawag po sa mga media practitioner ay isa din pong public servant. Dahil po sa amin pong ginagawang serbisyo publiko na pagtulong namin sa tao. Yun lamang ang amin lamang pagtulong sa tao. Ang kapalit lamang niyan yung pong makilala ka, mapakinggan, mapanood ka nila, napakasaya na po namin. Pero ang mga nagsiservisyo, ang mga public servant sa gobyerno, nakatulong sila pero sila ay may mga sweldo. Ang nagpasweldo sa kanila ay ang taong bayan. Kaya ulitin ko, kayo pong mga lingkod bayan, lingkod lungsod, lingkod barangay at lingkod ng anumang klaseng paglilingkod. Huwag kayo magmalaki at magmalabis dahil ang taong bayan ang nagpapasahod sa inyo. Naging kagawad ka lamang, yumayabang ka na, lumalaki na yung ulo mo. Dala-dala mo pa ang kayabangan mo pati sa ibang lugar. Masalubong ka lamang ng isang tao. Namuntik na kayo magkabanggaan, nagagalit ka na. Para mong nabili na ang lugar, di ba? Dapat magi tayong, kumbaga, hindi pa tayo naglingkod sa ating barangay, hindi pa tayo naglingkod sa ating bayan. Dati na tayong mapagkumbaba. Mas higitan pa natin. Sabi nga nung isa kong nakausap na pulis, Sir, kailangan malawak ang iyong pangunawa. Ano man ang ibato sa iyo na mga pangit na salita, mga komentong hindi maganda, huwag mong pansinin dahil yan ay ikapapahamak mo. Kaya natuwa ako sa kanya pong pahayag, di ba? So balik tayo dito sa mensahe po ni Don Ramon Ang, dahil ito po talaga pinaka-main topic natin sa araw na ito, so sa hapon na ito. I hope ito po nasa Sariaya, Quezon. Yung pang-apat po sa Pasakaw, Kamsur. Pang-5 po nasa Iloilo, Liganes. Pang-6 po Tuburan, Cebu. Pang-7 po Negros Occidental. Pang-8 po ay Pagadian, Mindanao. Pang-9 po Zamboanga. Pang-10 po Davao, Gihing. Pang-11 po ay Cagayan de Oro. Pang-12 po, nag-iisip-isip ako sana sa Maguindanao. Bakit doon? Kasi po, sana po mabigyan din natin sila ng food secure. At the same time, makakreate tayo ng trabaho at economy doon. Iyon po ang pinakamaganda sa plano po ng Marcos administration, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ganoon din po sa mga malalaking negosyante katulad po kay Don Ramon Ang ng San Miguel Corporation, na hindi lamang ho sila makapagbigay sa atin ng food security, ibig sabihin hindi na ho tayo magkulang sa pagkain, kundi po makapag-create pa tayo ng trabaho. Kasi nga nakita ho ninyo, isa po sa pinakamalaki pong negosyo sa bansa natin ay labor pagiging nating laborer, ibig sabihin pagiging nating manggagawa. Sa ibang bansa po, bilang lamang po ang mga Filipino o mga overseas Filipino workers o tawag nilang nasa ibang bansa, nag-abroad na magnegosyo. Karamihan po doon mag-abroad para magtrabaho. Sabi nga po ng ilang kong kaibigan mayroon akong kaibigan na Filipino-Chinese, Malaysian Chinese, Sabi niya sa akin, Jojo, dito sa Pilipinas, ang ginagawa po ninyo na bilang mga magulang ay pag-aralin ang inyong mga anak upang makapagtapos. At pag nakatapos, magtrabaho. Sa kanila daw po, ay magtapos ng pag-aaral upang magnegosyo. Nakita ho ninyo, ang laki ho ng pagkakaiba. Di ba? Kaya gusto ko pong i-share sa inyo ito. Nakita ho ninyo 11 at balak pa niyang gawing 12. Lalagyan niya ng isang malaki negosyo ang probinsya ng Maguindanao. Bakit? Alam mo ba bakit nagkagulo-gulo? Dahil nga po sa kahirapan. Wala hong trabaho. Totoo po yan. Kaya nagkaroon po ng kaguluhan. Pero pag ang tao sapat, may pagkain, nakapag-aral o makapag-aral, libreng pag-aral, may pagkain na mura at malusog na pangakataon. Mayroon tayong mga healthy
no, ng mga gandang hospital. Ay, ang hospital dito sa atin, nakita ko niyo may isang tumawag sa atin. Talaga hong, sabi niya, Sir Jojo po, yung aking pasyente, tulungan niyo ako. Nasa Cardinal Santos. Ang sabi ko sa kanya, private hospital yan. Mahirap pong ihingi ng tulong. Sa gobyerno, sa Malacanang, kahit sinong Poncio Pilato, lumapit ka, hingi ka ng tulong, ang pasyente mo nasa private hospital. Napakahirap po nun. Yun nga nasa pampublikong hospital, ang hirap pong humingi ng tulong. Sabi po nila, ayon po sa programa ng dating Duterte administration, siyempre po, of course, kay Senador Bongo, mayroon tayong malasakit center. Pero bakit ang dami pa rin taong humingi ng tulong? Katulad po dyan sa DSWD, dyan po sa Ligarda, sa lungsod ng Maynila, yung pong National Capital Region Department of Social Welfare and Development. Di ba? Ang daming nagrereklamo. Pinabalik-balik daw sila, pinapabalik-balik. Mabuti sana kung ikay taga Maynila, malapit ka lamang doon. Pero napakalayo mong lugar. Yun lamang ho ang isa po sa pinaka-basic ho na dapat gawin po ng ating gobyerno. Infrastructure, okay lang ho yan. Kahit maganda pang ating mga tulay, ang ating mga buildings at iba pa, kung ang mga tao gutom, kung ang mga tao ay hindi makapag-aral dahil walang pambayad sa tuition, kung ang mga tao ay magkasakit at walang pambayad sa ospital, walang pambili ng gamot, magkakaroon po talaga ng kaguluhan. Napakahirap. Kaya maganda itong programa ng Marcos administration kung lahat ng probinsya ay malalagyan ng katulad nitong kwento ho ni Don Ramon ang dami pong mga tapos ng pag-aaral o hindi nakapagtapos ng pag-aaral na magkaroon ng trabaho. It create jobs. Hindi mo na kailangang pumunta sa abroad. At isa pa, taasan naman natin ng konti ang sweldo ng ating mga manggagawa dito sa bansang Pilipinas. Gawin naman natin ng mas maganda-gandang compensation. Kasi kung ikaw magsweldo lamang ng 600 ng isang araw, sa mahal po ng upa, sa mahal ng tubig, kuryente, ito nga ho, hindi na ho pinansin ho ng ating mga mababatas. Tumataas ho ang singil ng tubig, kuryente. Di ba ho? Dito lamang ho sa akin Akala ko nga, siguro may problema lang po siguro talaga ang aking tubig dahil minsan ho, umaabot ako ng 2,000 sa isang buwan ang konsumo ko. Ang kuryente ko. Mababa ng hindi naman aabot ng 10,000 pero more or less nasa 8,000 ang aking binabayaran. Di sa tubig kuryente pa lamang 10,000 na. Ay kung ang sweldo mo po 600 lamang, paano mo mababayaran yan? Di ba? Mahirap po ang katayuan ng ating mga ordinaryong manggagawa dito sa bansa natin. Kaya sila ho'y napilitan. Sorry po, hindi naman ako, wala naman pong problema sa anumang trabaho, puro marangal yan. Bakit ho sila napilitan ng ating po mga nanay, o ating mga kababaihan na pumasok po bilang domestic helper? Sorry wala po tayo dito sinasabi pong marangal na buhay yan. Bakit? Dahil mas maganda-ganda doon, libre kain na, may sweldo silang maayos. Dito sa bansa natin, paano ka magkaroon ng trabaho dito? Sa daming mga aplikante, kulang ang trabaho. Di ba? Kaya kailangan mag-create tayo ng maraming trabaho. Sa paanong pamamaraan? Ito yung mga solusyon na sinasabi po ni Don Ramon Ang. Sabi po dito ni Oscar Astada sa Lipot, hayaan mo idol, darating panahon, balang ihahalal ka namin. Salamat. Malabo po tayo doon. Hindi po tayo nababagay sa pagiging isang politiko. Nababagay lamang tayo sa pagiging ganito lamang ang ating sitwasyon. Salamat po Bossing Oscar Astado sa Lipot. Ito pong ating isa sa mga talagang followers po natin ito. Thank you so much. Okay, balik po tayo dito. Okay, sandali lamang Mahal na Pangulo. Ayun. Ito pong tawag nyo, nagawa na po namin, and we will make sure na we will continuously develop and make more meaningful project to help create job and minimize the reliance on imported food. Lahat po kasi ngayon halos ini-import na natin, yung mga kababayan natin hindi na masyadong gusto maging farmers Pero I think with your program of making sure that we give the farmers a support and making sure na local products will be supported, I'm sure more and more people like us will get into agriculture business and produce more. In fact, kung papayagan niyo po ako, makapag-list po sana ako ng lupa. Ito ulitin ko lang. Ang Pilipinas mayroon pong University of the Philippines, Los Baños. Agriculture, farming, no? Or tawag dito yung pagpa-farm o pag-aalaga ho ng pagninegosyo ng katulad ng cattle, no?
piggery at poultry, no? Ang ating mga kababayan ho, minsan po ayaw na ho magsaka, ayaw na ho mag-farming. Dahil mas gusto na ho nila magtrabaho sa opisina o mag-abroad, no? Kaya ikayatin natin ang ating mga kababayan na wag na ho sila, magbalik ho tayo sa sinauna. Kaya nga sabi ko po doon sa ating mga kapulisan, ngayon po ang karamihan sa aming mga sa karamihan po sa mga media ay bumabase na lamang po sa social media. O, nakita ho ninyo ha, hindi na ho naglilibot ang mga media para bisitahin ang mga police station. Kaya ang ginawa ko ho, binalik ko yung sinaunang ginagawa. O, ako mismo naglilibot, katulad dito sinabi po ni Don Ramon Ang, ikayatin natin mag-farming ang ating mga kababayan. Yun ang dapat nating gawin. Or joint venture with the government, NCIP, National Commission on Indigenous People sa Mindanao. Napakarami po natin lupa ron. Pwede ho namin taniman yan ng palm oil or bigas, rice or corn or anything. Kung susuportan ako ng Department of Agriculture. Alam mo, totoo talaga, kung meron talagang ligasiya po ang ating gobyerno, ng ating bansa, katulad ho niya sinasabi po ni Don Ramon Ang, may mamuhunan ho, gawing company ang farming. O, katulad po ng Dole at Del Monte ho, yung pineapple ho, yung pinyahan, saging, no? Napakaganda. 'Di ba? O, maraming trabaho, no? Ang laki po, ang lawak pa po. Alam mo bang bumabiyahe ako ng probinsya? Minsan naalala ko yung mga sinasabi nila, overpopulated na, punong-puno na ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas. Nung bumiyahe po ako, napakarami pa pong bundok. Na wala pa po, hindi man lamang ho nabungkal, hindi man lamang ho na nasaka, no? Napabayaan lamang ho nakatiwangwang, di ba? Ay kung ang ating pong focus is agriculture, hindi kasi ganun ang nangyari. Ang gobyerno ho natin ay sumasabay po sa mga makabagong idea, no? Ding panganiban. Siguradong mas marami tayo may tatayo. Pero ang utos sa akin ng presidente, nung siya ay tumatakbo pa lang, Ramon, huwag mo gagawin yan na puro San Miguel. Isipin mo, i-partner mo lagi ang local farmers. Yun. Mahal na Pangulo, ito pong lugar na ito, ang kapartner ko po dito, Farmers Cooperative po. Tumayo kayo dito para makita nyo. June Mendoza, Ermo Humawat, ito pong group. Itaw ninyo ha, ang partners dito, sabi po ni Don Ramon Ang, napaganda ho nito eh. I-share po ninyo itong istorya na ito, itong ating pinag-uusapan, tinatalakay ho natin. Mga farmers ho, kumbaga, lumural na ho sila, susuko na sila, pero inangat ho ng isa sa pinakamalaking negosyante sa bansa natin. Kung ganyan ho ang ating mga negosyante, ang puso po ay para sa tao, para tumulong sa ating mga kababayan. Ay napakaganda, di ba Alvin o Madam Tata? Kung ang mga mayaman na negosyante magkaisa, napakarami nating negosyante rito, napakarami nating mga mayayaman, bilyonaryo rito, ay kung magtulong-tulong magkaisa sila at mamuhunan sila para po sa ating mga kababayang farmers, ay gaganda ang buhay natin. Punto, 900 families po to. Ito yung kapartner natin dito sa Davao. Kaya hindi ho natin ginagawa to ng tayo lang. Sinososyo natin yung local community para sa ganon, everybody's happy. Kasi po, ayaw ko pumunta sa isang lugar para sabihin, nagpayaman lang tayo doon, nagtayo tayo ng malaking negosyo, at sinira natin yung mga maliliit na sari-sari store o maliliit na backyard poultry or piggery. Hindi ho natin gagawin yon dahil yun ang vision ng ating mahal na Pangulo. Lagi niya ako pinagsasabihan noon eh. Huwag ka naman magpalaki ng negosyo. Kailangan isipin mo yung taong bayan. Ito na po yun, mahal na Pangulo. Salamat po. Wow, galing. Great. Mr. President, napakaganda, at the count of 3. Diba? Napakaganda po. Nakita ho ninyo, napakagandang proyekto po. No? Na pag ito'y natuloy, kasi tuloy na ho ito eh. 11 na po ito. Maglalagay pa ng 12 sa probinsya ng Maguindanao. At maging partners ho ang mga farmers. Nito pong si Don Ramon Ang. 'Di ba? Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Don Ramon, huwag ka nang magpayaman ng husto. Tulungan mo naman ang mga maliliit na mga magsasaka. Maliliit na nag-backyard farming. Katulad ho niya, nag-alaga ng mga ilang pirasong baboy, ilang pirasong manok, ilang pirasong baka. Kaya nga sabi ko nga ho dito, kung katulad lamang tayo sa ibang bansa, mayroon tayong sakahan o taniman o farm
ng palay, no, ng palay para gawing bigas. At mayroon tayong makinarya na gagamitin para sa mas mabilis, maginhawa, magaan, at epektibo. Kayang-kayang bungkalin ang lahat ng lupa. No? Nakita ho ninyo, gamit lamang ang kamay, yung sinasabi po nilang rice terraces sa Mountain Province, kamay lamang ho yan eh. Man-made ho yan. Di ba? At hindi lamang sa Mountain Province, sa ibang probinsya, mayroon din ng ganun. Eh kung ngayon gagamitan natin ng mga maayos na technology, equipment, no, na para sa pag-farm, abay gaganda ang bansa natin. Oh, uunlad tayo ng uunlad because of agriculture. Anong ginawa? Yung mga agricultural land, i-convert sa commercial land. Di ba? Naalala ho ninyo nung nagkaroon po ng hearing sa Senado, nagkaroon po ng balitaktakan si Senadora Cynthia Villar at si Senador Idol Rafi Tulfo. Binili ng mura dahil gusto nilang tulungan yung may-ari ng lupa, sa halip na ginagawang palay, taniman ng palay, ginawa hong isang commercial place. Maganda naman din ang kinalabasan dahil naging maganda sa paningin ng mga tao. Pero ang tanong, nagkulang tayo sa supply ng bigas because sa programa ng commercial. Paglagay ng napakaraming subdivision, mga malls, walang masamang umunlad, walang masamang pagandahin ang bansa. Pero ang tanong doon, sapat ba ang ganun na lamang na mga pamamaraan? Di ba hindi sapat? Kaya nga ulitin ko, 3 bagay lamang ho ang pinaka-importante na dapat gawin ng kahit sinong politiko, maging sa barangay ninyo. Trabaho, number 1 ho yan. Malakas ang pangangatawan mo. Nakapag-aral ka. Kung wala kang trabaho, walang silbi lahat yan. Sayang lahat yan. Ang dami nga pong nagtatapos ng pag-aaral, walang trabaho. Bakit? Hindi makapasok-pasok ng trabaho dahil wala na hong hiring. Ang bagsak po is call center, agent. Di ba? Mabuti na lamang, mayroon pang trabahong ganon. At lumalawak, palawak, parami ng parami ang pangangailangan ng isang call center agent. Di ba? Kung paano kung wala yan? Di ang dami mga tambay. Kaya ang dapat po, pagtuunan ng panahon ng ating mga nasa gobyerno, lalo na po si Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay yung pong farming side natin. Napakarami po. Alam po ba ninyo, no, ako'y pumasyal po sa probinsya ng Quezon, napakaganda ng kanilang lupa. Napakaganda ng kanilang lupa. At ang ganda ho ng mga coconut plantation doon, yung mga nyug ho doon, napakaganda. Ngayon, nagtanim ka ng nyug, isipin mo mabuti, ano bang pwedeng produksyon? Ano bang pwedeng gawin na mas marami maliban sa edible oil, na mas marami pong magagamit o mapagkunan. Di ba? Sabi ko nga, isa po sa pinakapangailangan po ng ating po talagang bansa ay ang bigas, palay, no? Rice farming, mais, dahil ginagawang feeds at ginagawang bigas din po sa ibang mga kababayan ko mga Bisaya. Kinakain po namin yan, yung bigas na mais. Yan po ang paborito namin nung ako po ay nasa Cebu pa nakatira. Di ba? So yan lamang ho eh. Tingnan ho ninyo na kung meron po tayong mga tinatawag nitong fish pond, no? Or either nito yung sa dagat po na meron po silang ginagawang pag-aalaga ng isda. Bakit ka pa pupunta pa sa malalayong lugar at ikay mapahamak pa doon? Di ba? Manghuli ka ng isda, pupunta ka pa ng West Philippine Sea, Scarborough Shore, at iba pa. Di mapahamak ka pa doon. Di ba? Bubulihin ka lang ng bansang China, ang kanilang Coast Guard ng Chinese Coast Guard, di ba? Nakakasakit o masakit para sa akin na nakikita ko ang kababayan ko mangingisda. Kaya nga po naghanap buhay ng pangingisda ho yan dahil hirap po sa buhay, di ba? Pero hindi lahat ng mangingisda ay mahihirap. Dahil yung kanilang pong mga bangka na ginagamit ay milyones ang halaga ho niyan. Ang ibig ko lamang sabihin, karamihan sa mga gawa doon ay mga mahirap. Paano na pagdating po nila doon sa malalayong karagatan, ganyan pang abutin. At isa pang pinakamasakit doon, ilang araw mong hinuli yung isda, banyera ang tawag nila doon sa kanila pong lagayan. Tapos madaanan ka. Ito po'y lumabas po ito sa hearing sa Senado. Lumabas po ito. Kaya nga awang-awa po si Senador Ronald Bato de la Rosa
na ginagawa ito ng mga Chinese sa atin. Na kukunin o hingiin ang banyi-banyirang isda na huli po ng ating kababayan. Napakahirap mangisda, napakahirap manghuli. Tapos tayo sumusunod tayo sa pamamaraan ng panghuli, samantalang sila suyod ang panghuli nila. Pati coral sira, 'di ba? Naalala mo nung ako'y nasa probinsya ng Bicol noon. Ang tawag nila doon ay mga Taiwanese, no? Talagang suyod po. Kaya yung mga karagatan noon ang labo. Dahil hanggang sa ilalim po, suyod ho yan. Maliit at malaking isda, huli nila. Sa atin po, bawal po yan. Tayo sumusunod sa bawal. Pero ang ibang bansa hindi sumusunod. At pumapasok pa sa ating area. No? Pag tayo pumasok sa kanila, delikado tayo. Pagdating sa atin, wala, okay lang. Di ba? Kawawa ang ating mga kababayan. Kaya dapat mag-isip talaga ito pong Department of Agriculture. Mag-isip po kayo, mga busing dyan, mga sir, ng isang programa, proyekto na sabi ko nga hindi na ako kailangan natin mag-abroad. Alam mo ba nung minsan po ay ako po natira po sa isang probinsya. Nakita ko po talaga kung paano po ang pag-farm. Mahirap, mabigat. Dahil siyempre, kung wala kang kagamitan, mahirap. Wala kang puhunan, mahirap din. Tapos sasamahan pa nitong mga kalamidad na dumating sa atin. No? Dahil ang bansang Pilipinas, napakaraming bagyong darating. Pero ganun pa man, nakasurvive po ang ilan nating mga farmers po. At masaya naman po sila dahil kahit papaano po, nakapagpaaral, nakapagpakain, napakain po nila ang kanilang mahal sa buhay. Kaya dapat ganun po ang ating pong gagawin. I-encourage po natin ang ating mga kababayan na bakit ka pa maghanap buhay, pumasok ng trabaho. Ang pag-farming po is part po ng pagbibisnis po yan. Kaya kung marunong ka, nakita ko ninyo dyan po sa isang probinsya, palayan po ang kanya pong hanap buhay. Tapos meron po siyang mangga na nakatanim. So kumikita na ang palay niya, pag umani ng mangga, kumikita din. Kailangan may purpose. Marami po, katulad ng kalamansi at iba pang mga halaman, no? Na minsan mo lang itanim, ilang taon mong mapakinabangan. Ang palay kasi, every 4 months ba? Tama ba ako? 3 months, 4 months, no? Aanihin, tanim. So, pabalik-balik. Pero ang mga punong kahoy, isang beses mo lang itanim, paulit-ulit ng mamunga. Diba? Mayroon ka ng palay na ani, mayroon ka pang punong kahoy. Diba? Ang ganda. Kaya dapat to, turuan lamang po ang ating mga farmers. Kasi ang ating mga farmers po, na mga sinaunang panahon, nasanay pa rin ho sila sa kanilang panahon kung paano ho nila. Diba? Kaya I hope po, sa pamamagitan nitong ating pong talakayan, ay maisip ito ng ilan nating mga kababayang magsasaka. Alam po ba ninyo, mahal na mahal ko dahil ako isang magsasaka, anak ng magsasaka rin. At ako ho, nung ako'y pumunta po sa Quezon Province, nagdala po ako doon ng punla. Nagdala po ako doon ng ilang piraso pong kalamansi. No? Na yung kalamansi ko ay maliit lamang. Nasa ano pa lamang, nasa paso, pero namumunga na. At ini-introduce ko sa kanila. Kanya lamang ang tanong doon, bigyan mo man sila ng punla, paano nila maitanim? Dahil ang tagal pa bago hintayin. Kaya habang hinihintay mo, ay yung pananim ay magtanim ka ng mabilis anihin. Di ba? So ganun na lamang po. At salamat po na marami muli sa inyo. At I hope po bukas magkita-kita tayo muli. Kapag wala man ako bukas, alam na, nasa labas po ako. Ha? Salamat po na marami sa inyo. Isang mapagpalang hapon sa lahat. At mag-ingat po tayo palagi. Uso ngayon ang sakit. Kailangan po mag-ingat tayo. Importante sa tao yung maging malusog ka. Dapat healthy ka lagi. Yan po ang puhunan mo. Hindi po puhunan dito yung tinatawag na puhunan mo. No? Ang puhunan po ng tao ay kalusugan. Pag malakas ang iyong pangangatawan, tiyak, kikita ka. Di ba? Tama ba? Paring Ed Pacunio, paring Ed Pacunio watching po. Kagabi po, nagkasama kami, nagkwentuhan at ang ganda po namin pinag-usapan. Lalo na po sa plataforma po. Dahil siya po ay tumatakbo. No? Hindi pa ho panahon para ikampanya. Hintayin po natin ang tamang oras. At syempre po, interviewin natin, katulad po nitong na-interview po. Isang ordinaryong ginang, isang ordinaryong nanay na to, natatakbo ho sa pagkagagawad sa kanilang pong barangay.
pero napakaganda po ng kanya pong advokasya. Napakaganda po. Sabi nga niya, maraming mga kababaihan, nanganganak, buntis, manganganak, pero walang lying in ang kanilang barangay. Ay kung mayroon kang ganon, napakaganda. Alam po ba ninyo, ang barangay San Isidro, Antipolo City, Rizal, kompleto ho. Mayroon ho silang ambulansya, mayroon silang rescue, mayroon pa po silang paanakan. Kaya napakaswerte ng lugar na yon. Kaya magaling po ang kapitan doon. Kapitan Jojo Salin, magandang hapon sa iyo. At sabi ko nga sa iba, bago naman para masubukan natin. Kung kayo sawang-sawa na sa mga dati at paulit-ulit na lamang na wala nang ibang ginagawa kundi ho, ibulsa ng ibulsa ang pera ng taong bayan, ay piliin nyo ang mga bago. At kung maganda naman ang nagawa ng inyo pong mga dating mga nakaupo na barangay kapitan at barangay kagawad, iboto nyo. Oh, you know, sabi ko nga dito, hindi kailangan ng sobrang talino. Ang kailangan dito, marunong magpatakbo, marunong mag-handle ng kanyang trabaho. Alam kung paano patakbuhin, alam kung paano gawin ang trabaho. Yun ang importante. Yun ang importante, di ba? Sabi po ni paring Ed Pacunio, magandang hapon pare, salamat pare at ingat kayo palagi pare. I hope pare na minsan ma-interview din kita kahit 5 minutes so para may palabas ko rin dito. Katulad po nitong aking na-interview po ng aking kasamahan. Mabigyan lamang ho natin, no? Sabi nga dito, win or loss, sabi ng kumpare ko sa Barangay Viente Reales ng Valenzuela City, win or loss pare, subukan nating tumakbo. Sabi nga niya, bago naman para sa tunay na pagbabago. Nakita mo Barangay Hall, anak ng 7 gatang. Barangay Hall, halos ang gaganda na sa lungsod ng Valenzuela. Yung kanya, akala ko po opisina ho ng sementeryo. Dahil nga po, iniloklok nyo, ibinoto ninyo. Wala naman ng masama kung ano man po ang kaya at tinapos po ng tao. Wala masama ho. Kung ang importante lamang doon, ano po ba ang kaya niyang gawin sa kanyang barangay? Sabi nga po ng isa kong kaibigan kaya po tatakbo ng tatakbo ang kapitan yan dahil wala namang ibang ginawa kundi yung illegal na sugal ang inaatupag. Yun lamang illegal na sugal. Di ba? So nakakalungkot, di ba? Okay, hanggang dito na lamang po tayo ha. At I hope bukas makahabol ho tayo dahil sobrang busy po natin bukas. Ang dami ko pa pong puntahan ng mga police station. Dito sa lungsod Caloocan. Tapos na po ako sa South. North naman po ang aking papasyalan. I hope po na mapuntahan ko lahat dahil Campania Days na ho. Start this coming October 19 hanggang October 28. Tama ba ho? Tama no? October 28. So ingat tayong lahat. At fair na laban lamang ho. Walang personalan. Kung sino manalo, tanggapin na panalo siya. Gayahin natin ang ibang bansa pagkatapos ng eleksyon, magkaibigan muli. Hindi yung tapos ng eleksyon, away-away pa rin. Isipin ninyo ang kapakanan ng mga tao. Kayo pong mga butante, ito ang aking pakiusap sa inyo. Naranasan na ninyo nung panahon ng COVID kung paano kayo binabastos ng inyo pong mga nakaupo. Na mayor, pero binoto pa rin ninyo. Kaya nga maraming beses na ako ikinukontra kung yung sinasabi nila. Millennials na ngayon matatalino yung mga tao. Saan yung mga talino nila? Sorry po, hindi ako matalino. Pero at least po nakakaintindi ako. Lagi nyo sinasabi matatalino. Saan yung talino ninyo? Binoto pa rin yung mga walang kwenta at walang silbi. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat. Diyos mabalos at mabuhay ang masang Pilipino. Daghang salamat sa inyong tanan. God is good all the time. To God be the glory. God bless. Bye-bye. See you tomorrow.